Hello mga idol, welcome back to my channel. For today's video, nireview, nireview ko kanina yung ating community comments at maraming mga nagtatanong pero hindi ko siya nare-replyan gawa ng sobrang busy natin. Kaya yung mga iba, mas okay siguro na mag-message kayo sa ating Facebook page or gawa na lang tayo ng mga content about dito. For example, ito kasi kanina nabasa ko to tungkol ito sa sickness computation. Kaya gawa tayo ng sickness computation. Though, example lang ito, mga idol, gusto nyo kumpitan ko kayo ng example, message nyo lang ako or gawa tayo ng content. Kaya ang naisip ko ngayon, dahil wala naman tayong ginagawa, gawa tayo ng paano mag-compute ng SSS sickness notification. So, meron akong ginawa ditong example. For example, sabihin na natin, ito last month, meron kasi tayo 14 days na na-approve na sickness notification. Approve na ito, kaya ang mangyayaring process is ipaprocess na natin yung advance payment kay employee. Now, ang tanong is, magkano yung 14 days? Ngayon, para sure natin na makomputan natin na maayos at eksaktong amount yung ating employee, ingin natin yung kanyang posted contribution. At ito naman po, binigay po niya yung monthly contributions niya. Ngayon, dahil 14 days lang yon, ang coverage lang yon ay yung month of yung days of sickness niya. Sample lang ito is February 18 hanggang March 3. Now, para ma-identify natin kung eligible ba kung magkano ba yung magiging computation ng employee, i-identify natin yung quarter kung kailan yung kanya contribution. Ngayon, meron akong ginawang guide dito para malaman natin kung eligible or not eligible si employee to benefit ng sickness. Ito yung pinaka-guide na shortcut ko, guys, para mas madali natin maintindihan. So, since si employee ay nagkasakit siya noong February 18 to March 3, so month of February to March siya. So, pasok siya sa first quarter, February to March. Para maging eligible ang isang empleyado, kailangan meron siyang at least 3 months posted contribution dito sa mga buwan na to. Kung first quarter yan, kailangan meron siyang posted contribution yung month ng October 2023 up to September 2024. Okay. Ngayon, meron tayong pattern dito. Ayan, ito yung pattern ko palagay. So, kinuha ko yung October to September 2024 na kanyang posted contribution. Ito mga idol, pinaka-format ko na lang ito na ginawa para hindi tayo malito sa pag-compute. Now, ang next process is kunin natin yung posted contribution niya simula October 2023 hanggang September 2024. Inisa-isa ko po yun. Ito yung contribution na posted niya. Inisa-isa ko dito sa binigay ni employee na contribution niya. So, kunin lang natin dito isa-isa. For example, itong October 2023 niya, ayan, 2,310. Okay, 2,310 niya. Ngayon, kapag halimbawa na-input nyo na lahat, convert naman natin itong posted contribution niya into SMC or monthly salary credit na itutugma nyo naman sa SSS contribution na table. So, hindi ko na ipapakita yung SSS contribution. Pero ang katumbas kasi nitong mga to, ito yun. For example, itong October 2023 niya, itong 2,310 na posted niya, ang monthly salary credit niyan is 16,500. Then, and so on na po yan. Makikita nyo mga idol, 20,000 itong mga nandito,
Ibig sabihin, kapag nag-exceed siya sa maximum salary credit niya is considered 20,000 na yun. Okay? So, gawa na lang ako ng ibang content para dun sa mga ibang technicalities. Now, kapag nakuha nyo na yung mga monthly salary credit niya, kukuhanin naman natin yung pinaka 6 highest monthly salary credit niya. So, dito sa example po natin mga idol, ang pinakamataas na 6 highest monthly salary credit niya ay itong 20,000, 20,000, 19,000, 20,000. Ngayon, ipag-plus nyo ito, isasum nyo lang itong 6 highest monthly salary credit, ito ang total. Ang formula nun, mga idol, is i-divide daw natin ng 180. Bali, ang magiging average daily salary credit ng employee ay 661.11. I-multiply naman daw natin siya ng 90% para makuha yung daily sickness allowance. Bali, ang daily sickness allowance ni employee na example natin is 595. Now, i-multiply na natin ito sa approved number of days. 14 days. Kaya nakuha yung 8,330 pesos. Bali, ito na yung sickness benefit ni employee na 14 days. Now, kung halimbawa yung empleyado nyo ay mayroong company sick leave, usually kasi si SSS, pinapagamit niya yung company sick leave ni employee. Babawas lang to. Kung halimbawa meron pa siyang natirang 5, ibabawas mo na lang. Now, kung wala naman siyang company sick leave, isi-zero nyo lang yan. Kaya, ganun lang kasimple ang gumawa na computation ng sickness benefit. Sana nakatulong ako mga idol. Kung gusto nyo ng iba pang tutorial, comment lang po kayo dito. Dahil ang goal natin ngayon, starting ngayon, ay makapag-upload ng everyday tutorial para sa inyo. Okay? Maraming salamat mga idol. Don't forget to subscribe. Tapos pakipollow din tayo sa TikTok at sa Facebook natin. Maraming salamat and God bless.